So welcome back for another free time vlog. So today our video will be about creating titles and thumbnails. The first question is, how are we going to be noticed by YouTube? So paano ba tayo manonotice ni YouTube? Or paano ba tayo manonotice ng mga viewers natin sa YouTube? So meron 3 main viewer signals. Itong mga signals na to, yung ginagamit ng YouTube para i-display yung mga videos natin. Kapag nakita ni viewer yung YouTube nyo o yung video nyo sa YouTube, anong unang-una nilang ginagawa? Click ba nila o ni-scroll away lang nila? Ganun ka-importante yung title ng videos natin at saka yung thumbnail, yung photo na nakikita bago siya i-play. Yung second naman is yung watch time. So kapag click ni viewer yung video nyo, gaano katagal nila pinapanood yung video. Tapos yung third naman is viewing session. So anong nako-contribute ng video nyo dun sa time na pinapanood ng viewer yung video nyo. Like for example, pagkatapos nyo bang panoorin to, tuloy-tuloy ba hanggang matapos nyo yung video nyo? Pagkatapos nyo matapos yung video nyo, gusto niya pa bang manood ng mga videos pa? Like, yung mga sinasuggest na video, kiniklik niya ba yun? Yung mga tipong ganun. So, yun yung yung tatlong main viewer signals na inaalam ng algorithm para i-view niya yung, or i-display niya or i-suggest niya yung mga videos niya or videos natin. So, basically, base dun sa tatlong signals na nabanggit ko kanina, doon na de-determine kung paano magpe-perform yung mga videos nyo base sa mga viewers. So, main part talaga is yung mga viewers. So, pag sinabi mo kasi perform, nakabase yan sa metrics natin, like yung views, number of subscribers, number of likes, comments, engagements, at saka shares, even yung watch hours. Yun. So, lahat ng yon nasa viewers. So, ganun siya ka-importante. So, trabaho natin is gawing mas madali para sa mga viewers na panoorin yung mga videos natin para mag-perform sila ng maigi. So, merong dalawang lugar para magawa to. Ang unang-una yung metadata. Actually, nabanggit ko na to dun sa isang video ko, which is yung YouTube SEO. So, yung metadata is composed of dalawa. Andyan yung title at saka description. Yung pangalawa naman is yung content. Kung gaano ka-quality yung content nyo. Kung kasabik-sabik bang panoorin, yung start ba ng video nyo is naiengganyo silang panoorin palalo yung video hanggang matapos siya, yung mga tipong ganon. At pag natapos ba, kaya na sinabi ko kanina is gusto pa ba nilang manood ng iba pang mga videos like mga sinasuggest ni YouTube or even yung mga videos niya, mga ganon natin. So yung dalawang ito, kontrolado natin. Kaya pag na-master natin yung dalawang yon, mas naiengganyo yung mga viewers natin na manood at manood. So, pag nangyari naman yon, syempre, ang tawag doon is a win. So, panalo sa atin yon pag nangyari yon, di ba? Okay, so papasok na tayo dito sa thumbnails. Paano ba tayo gagawa ng thumbnails para doon sa tipong nakita pa lang ni customer, i-click niya na, maengganyo na siyang i-click yung video at panoorin. So, di ba yan ang unang-una nakikita natin kapag manonood tayo, pag nag-scroll tayo sa YouTube, makita natin yung thumbnail ng video, tapos, ay, ang ganda-ganda nito. Yun, paano natin magagawang gano'n? So, syempre, kailangan maganda yung thumbnail nyo, di ba? Andyan yung quality ng thumbnail, yung kulay, maganda, mga tipong gano'n. Tapos, klarong-klaro. Sabi dito, it should pass the glance test. Pag sinabi mong glance test, yung isang tingin mo lang ng ganyan, engganyo ka ng i-click at panoorin. Tipong gano'n. Yung mga mata daw kasi natin, merong power na gano'n. Yung tipong, pag unang tingin pa lang na ganyan, alam mo na kung anong nangyayari. Like, for example, sa newspaper, nakita mo yung picture na ganito. Ay, alam ko na, corrupt to, ganyan. Mga tipong gano'n. Sa video, gano'n din.
Kapag nakita sa thumbnail mo, pag nakita yung thumbnail mo, nakita na, ay, maganda to, panoorin ko. Nangyayari din yun sa YouTube natin. So, kailangan nating i-master yung mga ganung bagay. So, kailangan daw kapag nakita yung thumbnail, unang-unang papasok sa isip mo is maiintriga ka, yung tipong anong meron. Yun. So, dapat maiintriga sila pag nakita nila yung thumbnail mo, tapos sa isip nila, biglang may magsuspark na parang naku-curious sila na i-click yung video at panoorin nila ito. Tapos pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa yung mga sunod-sunod na mangyayari, like panonoorin nila hanggang matapos. Ayun, basta yung curiosity ng nanonood dapat nandun. So, kailangan nating i-target yon at mapa-click sila dun sa video natin at ma-curious sila na panoorin pa yung mga detalye na nasa loob ng video mismo. So, sa thumbnail natin meron mga text, di ba? Wag na natin daw ulitin yung kung ano yung nakalagay na text sa thumbnails, wag nang ulitin pa dun sa title kasi redundancy na yon. So, ang pwede lang natin gawin is somehow related. Related dun sa photo na ginamit natin or related dun sa topic natin, which is the title. Ganon. So, pag gumagawa tayo ng thumbnail, we have to consider din yung ibang devices na gagamitin ng viewer. So, hindi lang naman computer. Yung mga bagay na nakikita natin sa computer, yung thumbnail sa computer, malaki, di ba? Malaki yung screen. So, ibig sabihin, mas nababasa natin. Kaya ano na lang mangyayari kapag yung text natin is maliit pala dun sa thumbnail, tapos ang ginagamit ng viewer is yung mobile phone. So, ibig sabihin, mas maliit, lalong mas maliit pag nasa mobile phone. So, you have to consider na yung mga text na gagamitin natin is large enough even viewing it sa mobile phone. Ganon din naman siyempre yung mga images or yung mga photos na gagamitin natin sa thumbnail. So, kailangan yung mga detalye nakikita rin sa mobile phone, hindi lang sa computer. So, yung mga thumbnail daw natin, kailangan meron ding focal point. Ibig sabihin, yung mga detalye nandun lang sa isang point as much as possible dun sa gitna. Yung di ba nga, meron tayong glance test na sinasabi, yung unang tingin pa lang na ganon, alam na natin at gusto na natin panoorin. Diba? Yung tipong ganon. So, anong gagawin mo kung mga information mo, yung mga detalye ng photos mo is kalat-kalat, nandun sa side, nandun sa taas, sa baba. Diba? So, as much as possible, dun tayo sa center kasi yun ang unang-unang titignan ng mga viewers natin. So, sa title, ganun din. Ganun din, kamukha rin ng thumbnails. Diba? Yung tipong unang basa mo pa lang, may engganyo ka ng i-click siya at panoorin. Ganon. Pero hindi naman ibig sabihin na kung ano yung nandun sa thumbnail mo, ganun yung gagawin mo dun sa title. So, it's a big no-no. Wag natin gagawin yan. As much as possible, kung ano yung title natin, hindi siya kamukha nung nandun sa text sa thumbnail natin. Okay? Kasi ang tawag doon, redundant. Ibig sabihin, umuulit lang. Wala siyang sense nun kapag umulit lang. Kasi nandun na siya sa title, linagay mo pa siya dun sa thumbnail. Diba? Gaya na sinabi ko kanina dun sa thumbnail discussion natin, ang pwedeng mangyari is ilalagay mo yung buong topic dun sa title, tapos bibigyan mo ng konting somehow complement or somehow related dun sa title or dun sa photo text dun sa may thumbnail natin. So, ganun din kung sa thumbnail, yung tipong pag nag-glance test siya, ganun din naman sa thumbnail. Pag nabasa siya, kailangan yung curiosity nandoon. Iti-trigger natin yung mga curiosity ng mga viewers natin. Kunyari, pag nabasa niya, rank number 1 in YouTube search. May matatanong niya paano, di ba? Ang maiisip niya sa utak niya, papasok sa utak niya, paano? Kung YouTuber yan, or small YouTuber yan, or beginner yan na katulad ko, yun ang unang papasok sa isip niya, kung paano. So, ang unang gagawin niya is i-click niya yun para ma-watch niya yung video at malaman niya kung paano mag-rank number 1 sa YouTube search. So, mga ganon. Yung tipong pag binasa ng viewer yung title, maiengganyo siyang i-click pa at maiengganyo siyang alamin pa kung ano at kung paano. Yung tipong ganon. Itong mga discussion na to, itong specific video na to, nakuha ko to sa
sa vidIQ. Okay? At saka konting research. Usually, ang reference nila is US-based YouTubers. So, hindi ko alam masyado kung mag-work ba siya dito sa atin sa Pinas. Pero, pwede naman natin gamitin. Pwede natin i-try, di ba? Malay ba natin kung gumana, di ba? So, basically, ang unang gagawin is complement the thumbnail dun sa title natin. Kailangan somehow related yung thumbnail natin dun sa title natin mismo. Pangalawa is mag-raise siya ng question. Yung title natin is kailangan mapapaisip yung mga viewers natin at mapapatanong, tipong ganun, para malaman, para maengganyo silang alamin pa yung mga susunod by watching yung videos content mismo. Tapos syempre yung curiosity parating nandoon. Okay guys, so hanggang dun lang yung YouTube natin ngayon or yung video natin ngayon. Hopefully nagustuhan nyo. Sana ma-boost pa natin lalo yung mga metrics natin. And continue watching and creating videos, guys, para pag nanonood kasi kayo, nakaka-pick up kayo ng mga bagong style, di ba? Bagong style, either bagong style na pagsasalita, bagong style ng pagde-deliver ng mga topics, or even pagkuha ng mga topics, tsaka style ng pag-edit, mga tipong ganun. So, continue creating, continue learning. Okay guys, so hanggang dito na lang yung vlog. Bye-bye!